O ngayon, eto ho mga kababayan, nabanggit ko yung sa Congress. 'Di ba? 86% nung mga pumirma po. 86% ho mga kababayan nung mga pumirma para sa impeachment ng Vice Presidente, mga boss chief amo sir, ay nangagsipagbalik ho sa Kongreso. Di ba? Mga nanalo ho. O, nako, nasama pa si Congressman Benny Abante. Kasama din. O, yung mga dinayo pa ni Inday Sara Duterte ho, mga bossing, doon sa Maynila para sirain po. Di ba? Hey, sabi ng Vice President, eto, apple niya ito, ipakain mo itong apple doon kay kay nakalimutan ko pa, nakalimutan ko yung pangalan ng isang congressman na talagang gigil na gigil din po si Vice Presidente, si Joel Chua. Pakain mo itong apple na ito kay Joel Chua hanggang mamatay, anak ng tinap. Tapos sabi ng Vice Presidente, magpaka-professional kayo. Yung po bang galawan niya, professional ho ba yun? O, ngayon po, eto, dito sa balita na ito, ako ho ay naniniwala, mga bossing. 80% ng Pilipino wants VP Sara Duterte to face impeachment trial. Base po doon sa survey. No? Baka sabihin, no, mga boss chief amo, sir, nung mga DDS, nung mga kasulid natin, nako, survey yan, pinapaniwalaan ninyo. Bakit to? Isa hong patunay dyan mga bossing, yung 86% nga ho na mga nanalo po na mga congressman. Bakit ho? Kasi ho mga kababayan, ganito lang kasimple ho yan. No? Kung ikaw, nasa isang distrito at nalaman mo na si Benny Abante, si Joel Chua, o sabi mo na si Luis Tro, at nalaman mo yung congressman ninyo, isa sa pumirma doon mismo sa impeachment. Aba, hindi mo iboboto yan. Matatalo yung congressman na yan. Di ba? Napakasimple ho, mga kababayan. Hindi ko to pasikat to sa Congress eh. Etong si Luis Tro, pasikat sa Congress to eh. Hindi ko iboboto ito para sa distrito namin. Pero ano po ang nangyari, mga kababayan? Landslide. Puro mga panalo ho. Mga nakabalik lahat. Di ba? 86%, hindi naman sa lahat ang nakabalik, pero 86% ho ang nakabalik, mga bossing. Kasi kung ayaw ho nila nung ginawa nung congressman nila o yung tumatakbong congressman, hindi na ho nila itatalayan sa kanilang balota. Automatic po ang gagawin niya mga yan, mga bossing. Alam niyo ho kung ano? Iboboto yung kalaban. Pero ano ho ang nangyari? Mga boss chief amo, sir. Panalo po. Di ba, Ma'am Aba? Nakita ko yung pangalan mo dyan. Shout out sa iyo. Di ba, Marilyn Ortiguero? Mga panalo ho, mga kababayan. Dahil yun din ang gusto ng mamamayang Pilipino. Na marinig po natin yung impeachment. Marinig natin yung complaint, marinig natin yung ebidensya, marinig natin yung mga witness ng prosecution, yung mga nagsasabi na meron daw pong meron pong mga naiabot sa kanilang mga sobre. Yun lang. Diba? Pero para pong grabe etong problema po ng bayan natin, which is eto po, corruption. Na dapat po agad-agad. Na dapat po nilulutas na po agad. Nilulunasan na po agad. Agad-agad. No? Kapag ang sakit ng isang bansa, corruption, alam mong madedrain yung pondo ninyo. Pagka hindi mo inagapan yan, wala, lalo nalulubog ang bansang Pilipinas, which is eto na nga po ang nangyayari. Ngayon po, merong mga patunay, may mga nagpapatunay, may mga ebidensya na ang nagsasabi ay sinasabi nalustay po yung pera ng bayan. Tapos eto ho ang bansa natin, Yung bansa ho natin ngayon parang naglalaro na lang po tayo sa teknikalidad. Hindi pwede matuloy yan kasi bawal yung impeachment, ban
na for 1 year yan, ganito, ganyan. Pero ayan na, oh, nakakakita na tayo ng unti-unting liwanag, oh. Ba't hindi pa natin ipakinig sa mamamayang Pilipino? Di ba? Bakit hindi pa natin ipakita, busisiin na, para naman unti-unti pong mahilom yung sugat ng ating bayan? Ganun kasimple ho, mga boss chief amo, sir. No? Ganun kasimple, mga bossing. At ang Senado naman ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, ang ano po ang gagawin ng Senado? Napakadali lang po, makikinig. Aaralin. No? Pagbabanggain po yung mga ebidensya, pagbabanggain po yung mga tao na nagsasabing meron silang ebidensya, katibayan na sila ay inabutan ng vice-presidente. O, bribery. At tapos po, papakinggan naman po yung depensa. Di ba? Kapag ka naman po, mga boss chief amo, sir, pinagulong, itinuloy ang impeachment na yan at narinig po nating lahat, may pagkakataon naman po silang dumepensa eh. Di ba? Hindi naman po pinipigilan ang depensa nila. At ultimo ho, mga boss chief amo, sir, si Mark Ramos, nag-aabang doon sa kanilang ididepensa. Di ba? Nag-aabang ho tayo doon sa kanilang ididepensa, mga kababayan. Para naman, kung mali talaga, yung ating mga vlog, maikukorek natin. Kaya lang po, dahil nga ito, yung pagkakapanalo nila, di ba, FF? Yung mga ito pong pagkakapanalo nila sa impeachment na ito, dahil po, ano sabi ng Korte Suprema, unconstitution, ginagalang ho natin, mga kababayan. Kaya lang ho, hindi nila tayo pwedeng obligahin na ang sasabihin ho nila, oy, kailangan burahin nyo na sa isip nyo na magnanakaw ang vice-presidente. No? Hindi po nila tayo mauobligang ganun. Dahil po ang nakita natin, mga boss chief amo, sir, kung hindi man maituloy ito, mga bossing, kung hindi man matuloy ito, dahil po sa teknikalidad. Dahil po, mga kababayan, doon sa sinasabi nilang, may 1 year ban ang impeachment kaya hindi pwedeng maituloy yan. Doon lang po. Pero kung sasabihin at ipipilit nila na hindi magnanakaw ang vice-presidente, hindi po nila tayo masisisi. Kung tatatak po at hanggang ngayon, nasa utak natin. Di ba? Na magnanakaw ang vice-presidente. Kasi may mga tinatanong sa kanila eh. Kasi po, merong mga ayaw sagutin. Di ba? Sabi ni Ma'am Aba, technicalities na today lang ginawa at inimplement. Isa pa yan. Kaya ho, ang dating Pangulong Duterte, kung sila ho ay nangangarap na maiuwi at maibalik yung dating Pangulo, mga bossing, nako, malabo na ho yun. No? Iisipin ng ICC dyan, nako, gusto nyo, hinihiling nyo na maiuwi ang dating Pangulo. Tapos sa nakikita namin ganyan, pag ang daming butas ng batas ng Pilipinas. Tapos dadalihin nyo sa teknikalidad. Kawawa naman yung mga matagal nang umaasa na magkakaroon ang kanilang mga naulilang pamilya o mga namatay na pamilya ng kasagutan para doon sa kanilang pagkasawi. Di ba, Dimoy P at Gracious Grace? Di ba? Mapapaisip po tuloy ang ICC, nako, hindi pwede sa inyo. Hindi namin pwedeng ipagkaloob sa inyo ulit ang dating Pangulo ninyo. Unang-una, hindi kayo parte ng ICC. Pangalawa, ganyan ang gagawin ninyo. Dadalihin nyo sa teknikalidad, no? Tapos laya si dating Pangulong Duterte. Kaya, itagaan nyo sa bato, lalong hindi papayagan ang dating Pangulo na makauwi ho. Basahin kong mabilisan ho ito, nauna yung paliwanag natin bago magbasa. Sabi dito, Manila, Philippines, 80% of Filipinos said Vice President Sara Duterte should face an impeachment court trial, a survey by Okta Research. Kaso ho, mga kababayan, kahit nasabihin natin, no, na 80% ng mga Pilipino
Yung gusto pong matuloy yung impeachment, parang ang pinapakita ho sa atin ng Kongreso, ng Senado ho, mga kababayan, is kami nasa puder eh. Wala kayong magagawa dito. Kahit napakadami kayo, kahit 80% kayong mamamayan ng Pilipino, kami nasa puder. Kami ang mga senador. Kung ano yung gusto namin, yun ang mangyayari. Ano naman kung nakasulat dyan na ang impeachment is ora-orada, dapat madaliin, dapat sa lalong madaling panahon. Ano kung hindi namin sundin yan? Kasi yun po ang nakikita natin. Kung ano po yung nakasulat doon sa konstitusyon ng Pilipinas na pag one-third na ng Congress ang pumirma, lumagda, dapat tuloy na kayo sa impeachment. Rektahan. Diba? Dapat tuloy na sa impeachment. Rektahan. Agad-agad. Pero hindi yun yung ginagawa po ng Senado, mga kababayan. Kaya ano po pakiramdam natin? Pakiramdam natin, di kami mga senador dito eh. Kami senator judge dito eh. Tingnan nyo po, nagsalita po yung mga malalaking mga universidad. Ano po sabi nila? Dapat tuloy yan. Agad-agad na. Mga law school po. Di ba, RRWOC, mga law school, yung mga dean ng eskwelahan, simbahan po, nagsalita na din, Dapat matuloy ang impeachment. Di po ba? Pero para pong walang mga naririnig, yung mga senators natin. At tingin ko din ho dyan, kaya po inudlot at dinelay ho, yung impeachment na yan, mga bossing, nag-aantay po sila ng sasabihin o ng may gagatong sa kanila, mga kababayan. Tingin ko lang ho. Dahil una, sumubok na din po yung ombudsman eh. Di ba? Una, sumubok na din po yung ombudsman, mga kababayan. Eto, tingnan nyo ang mga sinasabi ng mga senators ngayon. Wala. Kailangan natin galangin yung sinasabi ng Supreme Court.